I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong another upload videos updates. Isa sa mga pinanghawakan ni Chubby Chingson laban kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo itong matanda na ito. Kung ano-ano na lang ang mga sasabi sa social media at kung ano-ano ang mga pagbibintang laban sa Pangulo. Lahat kinukunik niya talaga sa Pangulo, no? Nagtataka ako, bakit ito si Chubby Chingson, si PBBM tinatarget niya na alam niya na ang Pangulong Marcos Jr. ay matinong tao ito. Kung ikumpara mo na lang kay Sara Duterte, ba't hindi niya tinarget si Sara Duterte sa mga kalukuhan na ginagawa niya, 'di ba? Tulad ng confidential fund, kaya nga na-impeach ng House. Bakit hindi niya kinikriticize? You see guys, bakit hindi siya nagsasalita tungkol doon sa isiniwalat ni Madriaga? Talaga lang, baka naman mayroong tinago si Tanda na alam ni Madriaga. Hindi kaya yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpuputak-putak siya sa social media? One time, big time rally, sabi niya. Nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Dahil malapit na kaya magsasalita si Mr. Madriaga? Baka? Nako. At hindi lang yun guys, isa rin ito sa mga ginagawa niyang panangga, no? Para sirain si PBBM. Ito si tawag dito si Megapolitan Builders Construction Supply. Agay. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan mag-react din tayo at mag-react din kayo guys sa comment section. Ano po ang kapalagayan nyo nang sagana mabasa ng ating mga beswa. Okay? So dahil dito, basahin pa natin kompleto detalyado. Today is January 7. 8 na. January 8, 2025. Ang bilis ng araw, Sabi dito mga beswa ng Abante. Short lang ito guys, Simula noong 2022, lumubo ang mga nasusungkit na proyekto na Megapolitan Builders and Construction Supply na tinukoy ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chubby Chingson na ang paboritong contractors ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agay. Diba? Paborito daw ni PBBM na contractors ito. Nako. Ang Megapolitan Builders ay isinasabing pagmamayari ng nakaupong Lawag City Mayor James Bryan Alcid. Ayan, So, ibig sabihin, Mayor ng Lawag ang nagmamayari dito sa Megapolitan Builders. Ang sinasabi ni Chingson ay paborito daw ni PBBM. So, ibig sabihin, yung mga ibang mga tulad na lang ng guys, yung mga ibang proyekto na malalaki ng Pangulo, like for example, yung Kabagan, 'di ba? Na Sabela, 'di ba ginagawa ngayon? Hindi ako sigurado kung Megapolitan Builders ang diyan, no? So, ibig sabihin, like for example lang yun, kung si Megapolitan Builders ang nakakontract diyan, it doesn't mean ay kurakot, mga beswa. Di ba? Ito sa aking kaisipan lamang. Ngayon, kung ang mga pera na natanggap niya, 'di ba? Ay halimbawa, itong Megapolitan Builders ay isa sa mga contractors or suppliers ng gobyerno. So ibig sabihin ba ninakaw niya po 'yun? Or mayroong kickback, may commission? Hindi natin alam, mga kababayan. What if kung siya po ang contractors ng pamahalaan, kung yung mga pundo ng proyekto na kanyang natanggap, ay nagastos ng tama, kumpleto ang resibo,
di ba, siyempre, walang red flag doon. Hindi mo matatawag yun na kinurakot kasi nga, maganda yung gawa, kompleto yung resibo, na pwedeng niya isubmit sa COA. O, di ba, mga bes? So, ibig sabihin, ginastos ng tama yung pera. Kung doon ang magiging kalalabasan, mga kababayan, sa kabila nung akusasyon ni Chubby Chingson dito, 'di ba? So, sabi nga natin, bago kasi mag-akusa sa isang tao, well, dapat may kumpletong ebidensya. Kung talagang ninakaw niya yung pera, nininok niya, may commission, may kickback, 'di ba? Kailangan mayroong pruweba po 'yun. Wala sa wala siya sa comment section, so hindi mahaba, short lang po siya. Sabi po ng Abante, sabi niya, iniintriga ang paborito ni PBBM na contractors nakasungkit ng 9 billion sa DPWH. O yun. So, yun, tulad ng sinabi ko, kung yan yung halimbawa, yung 9 billion na yan, kung nakasungkit siya, ng 9 billion sa DPWH, kung ginastos niya naman sa tama, napunta sa mga pundo, maganda naman yung kanyang pakipagpartner sa gobyerno at maganda yung gawa niya, hindi substandard. Ano po ang masama doon? Tapos kumpleto ang resibo, tulad ng sinabi ko a few minutes ago. Tapos isinabit sa COA or saan man, 'di ba? Kung maganda naman ang pamamalakad na walang kurakot, walang kickback, walang commission, wala naman yata masama doon. 'Di ba, mga kababayan? Correct me if I'm wrong, mga bes, wala akong knowledge dito, pero kaya nga sinasabi ko, hiningi ko yung mga opinion nyo sa comment section. 'Di ba? Mas matalino kayo No. 'Di ba? Wala naman, I think sa mga contractors naman sa pamahalaan, kung sila po ay nanalo sa bidding, 'di ba? Kung ginastos naman nila sa tama yung pundo na natanggap nila, wala naman siguro masama doon, guys. Basta as long as na maganda yung gawa ng kumpanya nila, hindi substandard, konkreto, may resibo. O, 'di ba? Wala naman masama doon Ang pinakamasama din naman talaga kung ikaw ay nagbidding at nanalo ka, partner mo ang pamahalaan, tapos substandard yung gawa mo, ghost project, kinurakot mo. 'Yun ang masama, 'di ba, mga beswa? So, dito sa akusa ni Singson, dapat mayroon siyang resibo. O, di ba? Ngayon, kinukonek niya si PBBM. O, di ba? Dito kay Mayor, di ba? Ng Lawag. Kahit sabihin mo, kung sila naman ang laging kinukuha sa bidding, nanalo sila lagi para sa proyekto ng pamahalaan. Wala naman siguro masama doon, guys Kung maganda naman ang kanilang performance, magandang kanilang gawa, konkreto, hindi substandard, ano masama doon? Kung sila lagi ang kinukuha, may masama ba? Para sa akin, wala Kung maganda naman ang kanilang gawa, di ba? Tulad ng JICA, ng Japan, maganda talaga ang gawa nila, hindi substandard. Di ba? Ay, nako. Dapat ito si Singson, dapat may pruweba. Ngayon, kahit sabihin mo, iniugnay siya kay Mayor ng Lawag, ibig sabihin, kurakot na si PBBM. Ay sus, Mariusip naman ito si Singson. Ano naman ang alam ng Pangulo, kahit kaibigan niya? 'Di ba? Alam ba ng Pangulo na kinurakot niya yung pondo, halimbawa lang? 'Di ba? Siyempre, hindi niya alam. Anong malay ng Pangulo? Tapos, ang ibig mo sabihin, may kickback din ng Pangulo? Anong pruweba mo? Tanda. Sige nga. So, katulad ng sinasabi ko, mga kababayan, ang Pangulong Marcos Jr., tandaan nyo, hindi po basta-basta yan na tao. Alam niya ang mali at alam niya kung anong tama. At uulitin ko na naman, inaalaga niya po ang apelyidong Marcos Romualdez. Yan ang pakatandaan nyo. Hindi niya ilalagay sa alanganin yung kanyang apelyido at ang buong pagkatao niya, especially yung kanyang posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Ay sus, sabi ko nga, 'di ba? Wala po kayong maibutas kay PBBM, 'yun ang pakatandaan nyo. So, dapat kasi si Singson,
maglatag siya ng ebidensya laban kay Mayor ng Lawag kung totoo yung mga paratang niya. Kahit sabihin mo, mga kababayan, 9 billion yan, kung lahat ng 9 billion yan ay napunta naman sa magandang proyekto, hindi substandard, kumpleto ang resibo. O 'di ba? Maganda naman ang transaksyon niya at saka ang pamalaan. Wala naman problema doon. O, 'di ba? Ngayon kung nag-alanganin ka sa tingin mo na nagnakaw, di doon sa korte. Simple lang 'yun. O, kaya naman ang mga DDS, mga kababayan, ginagaslight na naman nila itong sinasabi ni Singson. O, kaya ito yung isa sa mga dahilan kung bakit sabi niya, matatanggal ka agad si PBBM. Oh, 'di ba? Naghahanap sila ng butas para maibutas sila kay PBBM. Oh, ayan. Ito na naman, si Mayor ng Lawag, pinipilit na i-connect kay PBBM. Sabi sa inyo, hindi titigil yan si Tanda. Gusto niya igaya yung ginagawa niya kay Irap Estrada. Pues, palagay ko hindi niya kaya yung label ni PBBM. Maniwala kayo hindi sa akin, guys. Hindi niya kaya talaga. Ito po yung sinabi ng mga nagko-comment. Sabi dito, hindi uso fact check kay Chavit minsan, basta makapagsalita lang. Oo, tama, para makapanira lang. Ganun lang yun eh. Isa lang yan eh, para lang makuha ang intensyon ng taong bayan. Nang sa ganun, magalit ang taong bayan kay PBBM. Kaso lang ang problema, sa panahon ngayon, ay gising na po ang taong bayan eh. Alam nila kung sino ang mas nakakatulong sa sambayan ng Pilipino eh. Si Singson, ano po ang achievement niya? Ano po ang ambag niya sa bayang ito? Wala. As in, wala. O, 'di ba? Wala naman siyang ambag eh. Nakakatulong ba siya para umasinso ang bansa nito? Wala, tae. O, 'di ba? Parating na natin sa Senado mabago na ang 1987 yes. Sistema konstitusyon dapat sana plataporma ang basehan at hindi na personal base sa politics tulad sa mga bansang naka-federalism at parliamentary system. For example, Australia, Germany, ayan, mapasaman sa Congress, problema sa Senado kapag talakayin na tahimik. Sila ay ayaw nila. Tulad death penalty, ayaw nila. O, kaya nga, wala tayong magagawa. Ganito talagang sitwasyon natin sa Pilipinas eh. O, diba, dekada na po yan. Hindi lang po sa panahon ni PBBM. Ganyan talaga eh. Wala naman problema kung sino ang contractor basta walang conflict of interest at nakakapag-deliver naman. Iyon na nga guys, ang ibig kong sabihin. Kahit 9 billion or 10 billion pa yan, as long as yung contractors na yan gumagawa ng maganda ang kanyang proyekto, hindi substandard, nagastos ng tama, di ba? Konkreto yung mga bakal, walang problema. May resibo. Ano masama doon? Kaya nga sabi nga natin, dapat si Chavit Singson laging may resibo. Hindi po yung puro mahangin eh. Inggit si Chavit. Oo, basta nagagawa ng maayos, walang problema. Kaya yun nga ang ibig kong sabihin eh. Buti pa itong mga nagkukomento, may utak. Ito si Singson, walang utak. Kasi nga, hindi man lang kasi mapagbigyan ng gusto niya. Ayon doon po sa aking source. Kaya galit sa kay PBBM kasi hindi niya nahawakan ng PCSO. Anong alam mo naman sa pagbabalita, gunggong? Di ba? Mga kababayan. Para magkapwesto. Di ba? Kaya galit kay PBBM, hindi ka kasi nakapwesto. Hindi ka pwede, bawal ka doon. Utal-utal ka eh. Tsaka hindi ka abogado. Very good. Ayan, mga DDS yan. Basta buo project, walang ghost. Walang problema. Hintayin natin guys ang resback ni Mayor ng Lawag para masupal palito si Singson. Di ba? Sabi ko sa inyo pinipilit talaga i-connect si PBBM sa mga kaibigan niya. Pahinga ng ayuda, agay. Pero panahon yan, di ba? Di ba? Tulad din ng Satrap Builders Construction mo, Manong Sabit, di ba? Kaya nga sabi nga natin, si Chavit Singson nakikita niyo iba, pero yung sarili niya hindi niya nakikita. Feeling malinis. Pero pagkalkalin mo, nako, mas masahol sa mabahong isda, agay.
Oh, kung trivia game, 3 question lagi pag may chabit. Ay, naku po. So, bayan, ha? Ano po masasabi nyo? Hindi lang yan. Sinabi po ng AFP dito, uli. Sabi ng AFP, mga kababayan, sabi ni politiko, the Armed Forces of the Philippines on Monday advised former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson to bring his allegation of corruption in the military before the civilian courts and proper legal forum. Yes, yun ang dapat. Hindi po puro yung ngawa ka lang na ngawa, bumubula ang bunganga sa madla, puro kuda-kuda, parang isang batingaw na walang nagawa sa bayan. Si Chavez Singson, mahilig siya magsasabit ng ibang tao, pero yung sarili niya, hindi niya isasabit. Oh, di ba? Feeling malinis, di ka naloka. Sa korte na lang magpaliwanag. AFP, rebuff Chavez Singson's corruption claim. Agay! Oh, hindi kasi makapag-file ng file ng complaint ito si Chavez sa korte. Lalo na sa ombudsman. Kasi may kaso siya eh. Sinampan kasi ng kaso ito, guys, sa tax yata ng tabako. Ano makapag-complain yan? Sa korte. Kung siya mismo, malala ang ginagawa. Dahil di siya makapag-complain, makapagsampa ng kaso sa korte, dinala niya na lang sa social media para masiraan para matuluyang masira si PBBM sa taong bayan. Kaso lang hindi umubra, hindi umipek yung one big time rally nila na plano nila. Ay, sus Mariusip, yan na naman po tayo. Yan si Singson. Oh, malinaw hindi siya makapagsampa ng kaso. Kasi even siya ay malala ang kaso na sinasampa laban sa kanya. So yun, guys, ano po ang masasabi nyo? So yun, si Chavez, lagi niyang sinachabit yung ibang tao. Yung sarili niya, hindi niya sinachabit. Ay, naloka ako kay Singson. Ay, so yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload videos. There's more. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye, and baboos. God bless Philippines.